I had the best and worst concert experience in the Enhypen's Fate World Tour. So last Saturday, naganap na nga ang pinakaabangang pagbabalik ng Enhypen sa Pilipinas. And this time, ginanap ito sa New Clark City Stadium sa may Capas, Tarlac. My name is Mark Prado at samahan niyo ako sa isang nakakatuwa at nakaka-stress na journey to my first K-pop concert experience. This is A Day in My Life, the Enhypen's Fate World Tour Edition. For brief context, ang Enhypen ay isang global pop sensation from South Korea na nagpasikat ng mga kantang Polaroid Love, Sweet Venom, at Fever. In 2020, nabuo ang grupo mula sa isang reality show na pinamagatang Island, kung saan napili ang mga miyembro nito na sila Jungwon, Jae, Heesung, Sunghun, Jake, Suno, Nikki, at Mark Prado. Kilala naman ng kanilang mga fans sa tawag na Engines. Last year, nagkaroon na sila ng first world concert tour na Manifesto, kung saan kasali rin ng Pilipinas sa destinasyon. At ngayong taon, sa kanilang second world concert tour na Fate, ang Pilipinas ang huling destinasyon. For me na taga-Lingayen, Pangasinan, I had to drive for roughly 2.5 hours para makarating sa venue. Actually, malayo itong venue na ito sa mga usual concert goers like mga taga Metro Manila, Calabarzon, Visayas at Mindanao. Dito rin pala ginanap ang Southeast Asian Games when it was hosted in the Philippines in 2019. I just arrived dito sa New Clark City Stadium parking lot area at umagang-umaga pa lang. So I arrived at mga 8:30 a.m. The concert will be at 7 p.m. Pero ang dami ng sasakyan dito. Ang dami ng mga fans. At nakakatuwa kasi may ikakasal na nga kanina. Yung mga iba andyan nakatabay. Ewan ko lang kung nakikita nyo sila. So they're ready. Outfit-wise, merch-wise, they are ready. Parang feeling ko tuloy hindi pa enough yung pagiging fan ko para umattend ng concert. But anyhow, bago lang pala ako sa K-pop craze. So a lot of things ngayon ko palang mararanasan. And I'm so amazed, lalo na itong pa-welcome arc ng ating mga idols. Amazing. Then I learned na kailangan ko na palang pumila for strapping. And when I say pila, ganito kahabang pila. Isama mo pa yung walang pakisamang tirik ng araw na lalong nagpalala ng sitwasyon. At hindi lahat ay kayang makatagal sa ganitong sitwasyon. Kaya rin nakakatuwa na makakita ng mga parents who are very supportive all the way. For a loner like me, maswerte din ako dahil may mga nakilala akong mga Engines na inampun ako sa pila. Napaka-welcoming nila at ang dami pang kwento, so nabawasan din ang ating inip. Ganon. Sila yung nagpasingit sa akin. Yeah. Sabi ko, huli! Huli tayo. And the whole strapping process took 4 hours to complete. Maaga pa ako niyan, ha? Grabe, sobrang dami. Boom! Ang daming tao. Update. Kakakuha ko lang yung ticket ko or yung strap para maka-entrance. Nakaramdam din ako ng fatigue dahil na rin sa aga ng biyahe. So, minabuti ko munang matulog sa sasakyan. Nga ako ng 30 minutes after sa strapping kasi sobrang nakakapagod to. And after that, ginutom na ako, and one of the bad decisions I regret was not to bring a packed lunch. Because everything here is pila and it took me around 3 hours bago ako makabili ng pagkain. Gaya din sa strapping, I met Engines na makakasama ko for the rest of the concert experience. I had Angel and Ken. Nakakatuwa lang dahil instead of K-pop, career topics yung naging tanungan nila as college students. Basta pag nakapasok kayo ng work, wag lang kayo magmadali. Yun lang naman yun. College. Kasi ang hirap laging mahirap sa Pilipinas. So, Totoo naman. Minsan kasi, pag bata ka, iniisip mo, pag di mo siya nakuha the first time, feeling mo, failure na yun for you. Sa edad ninyo, ang taas ng expectation eh. Kasi alam nila, after college, ano bang mangyayari? Maghanap kayo ng work. So, pag matanda na kayo or medyo nakausad na yung career ninyo, makakalimutan na nila kayo. Mas malaya na kayong makagalaw kung ano yung ipo-pursue ninyo yung career. Hindi ko tinitake yung failure as failure per se kasi it's part of the journey, kumbaga.
hindi mo siya na-achieve, tumigil ka, hindi mo na siya matarating. Pero pag hindi ka tumigil, na-achieve mo, hindi ka failure. Sa edad namin, meron pa rin mga nag-aaral, nagre-restart ng 30. Kuya, akala ko ano ka lang, 28. Late 20s. At sana may natutunan din sila sa akin kahit papano. It was almost 6 p.m. sunod na namin pumasok sa venue. And again, may pila pa rin. Medyo kinakabahan na kami dahil nakakarinig na kami ng mga sigawan sa loob. Isama mo pa dyan lahat ng sakit ng katawan at pagod na naipon all day. Pero once nakapasok na kami... Start na ba? Wala pa. Saan tayo? Saan tayo? Ang saya. Honestly, hindi ko in-expect na ganito ako magiging kasaya after makapasok. It felt rewarding after all ng pinagdaanan. And I know, it would have been different if I didn't meet these people. At this point, I understood why it was called a community. This is K-pop community. And check this, lahat kami nakita sila ng malapitan dahil nilibot nila ang buong stadium gamit ang higanteng cart na ito. At dito na nga natapos ang pagtatanghal ng Enhypen. Marahil karamihan sa amin ikukwento ang pinagdaanan naming hirap at pagtitiis sa halos higit 10 oras na nakatayo. Ngunit ikukwento namin ito na masayang masaya. Hanggang sa muli.